Paano ba maghanap ng products na ibebenta sa Amazon? Yan at marami pang iba ang pag-uusapan natin sa video na to, so wag kang aalis, panoorin mo to ng buo. Hi, si Coach Jonel po ito at sa video na ito ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga pinaka-common na product research techniques na makikita nyo para sa online arbitrage. At yun ang tinatawag kong traditional sourcing. Ngayon, pwedeng iba yung tawag dito. Minsan nakikita ko yung ibang mga coach na ang tawag nila dito reverse sourcing. Pero para sa akin naman, iba naman ang reverse sourcing. So, just know na ito ay para sa akin ang traditional sourcing kasi dito kaming lahat nagsimula, okay? Noong nagsisimula pa lang kami at least nung time ko ng 2016. So, ganito na yung known na pagsosource ng products for online arbitrage. Kaya, ang tawag ko dito ay traditional sourcing, di ba? Kasi ito na yung nakagisnan, ito na yung nakasanayan, ito na yung sa tradisyon, di ba? So, let's go to my screen at ipapakita ko sa inyo ang mga steps, okay? So, ang first step para sa traditional sourcing is maghanap ng store. So, eto, nandito tayo ngayon sa Amazon, di ba? Pero meron ako hinanda dito na from Tactical Arbitrage. So, tingnan nyo na lang, okay? tacticalarbitrage.com/arbitrage-site. So, SITES/ So, kopyahin nyo na lang to, ha? I-type nyo sa inyong browser at puntahan nyo. Bakit ko binibigay ito? Kasi itong mga sites na to ay mga known na safe na sites na pagkuhanan ng mga products na pwede niyong ibenta sa Amazon. Actually, yung tactical arbitrage na yan ay isa sa mga tools na pinangkakalkal ng mga stores na to para makita ka ng mga products na pwede mong ibenta sa Amazon. So, syempre, since gagawin natin to ng manual sa video na ito, ang gagawin lang natin ay kukunin natin yung mga tindahan na nandito at gagawin natin as an example para maipakita sa inyo yung mano-mano na paghahanap ng online arbitrage products na traditional sourcing style for online arbitrage. Ayan, so pili tayo ng tindahan, okay? Kahit alin dito actually pwede naman. So para hindi na ako masyadong lumayo, let's say ang pupuntahan ko ay Bed Bath & Beyond, okay? So yan ang pinili ko. So pupuntahan ko yung kanyang website, okay? So, ayan, Bed, Bath, and Beyond. Ayan, so may auto-suggest naman na. So, pero i-google nyo na lang kung sakali, okay? So, ayan, not now, ayan. By the way, makakatulong din pala sa inyo kung meron kayong tinatawag na VPN. Okay, Virtual Private Network. So, ano ang ginagawa ng VPN? So, ang VPN, ang ginagawa niya is pinagmumukha niya na kayo ay nasa US. Okay? Kasi kapag wala kayong VPN, so pwedeng iba yung makuha yung mga resulta. So, kunyari ito, tingnan nyo, bubuksan ko tong VPN ko, okay? Ang ginagamit ko ay NordVPN. Pero huwag kayo mag-alala, hindi lang naman yan ang magandang VPN sa mundo. And itong gamit ko ay paid, pero meron naman kayong makukuha ang mga libreng VPN. Makikita nyo rito na nakasulat ay Seattle. So, ang dating sa mga store na to ay nasa Seattle ako. Okay? Kasi meron mga store na hindi ka makakapasok pagka nasa labas ka ng US, pag yung IP mo, basta makikita nila yan kung saan ka galing, kung saan yung computer mo. Tapos pag nakita nila na nasa labas ka ng US, pwedeng hindi ka nila papasukin. Pero at the same time, meron din mga website na hindi ka papapasukin pagka na-detect nila na naka-VPN ka. Pero at least masasabi ko na in a more general sense, mas maganda na meron kang VPN. Tapos saka mo na lang patayin yung VPN pagka hindi ka makapasok doon sa isang site, okay? Kasi ibang-iba yung resulta na makukuha mo pag hindi ka naka-VPN. Tapos tinatry mong gawin lahat to. So medyo mahihirapan ka ng konti, okay? Pag-uusapan natin yung mga VPN na yan siguro in another video in more detail, okay? Pero for now, dito muna tayo. So ayan, nakita ko na yung website ng Bed Bath & Beyond. So ayan siya. Okay? So, i-click ko yan. Tapos ngayon, napunta na ako sa Bed Bath & Beyond, di ba? So, ang gagawin nyo sa kahit anong store na mapili nyo, okay, kahit hindi pa Bed Bath & Beyond, ay hahanapin nyo yung part kung nasaan yung mga naka-sale na items, yung mga naka-buy one take one, yung mga naka-promo, yung mga deals. So, hahanapin natin yung mga yan. So, iba-iba yung nila, iba-iba yung structure nila. Kunyari, dito sa Bed Bath & Beyond, may sales and deals. Tapos, sa ibang sa ibang store, makita mo na clearance, ganyan. O kaya, nakasulat lang deals, o kaya, buy one, get one, promo. Iba-iba itsura. So, nasa sa inyo na kung paano nyo siya hahanapin, okay? So, since dito sa Bed Bath & Beyond, sales and deals siya,
So, ang gagawin ko, i-click ko yan, sales and deals, okay? Tapos, ang gagawin ko rito ay titignan ko yung mga products na nakalista. Ngayon, dito sa case ng Bed Bath & Beyond, so nakakategorize muna siya. So, hindi nila agad pinapakita yung mga products. Kailangan mo munang mamili ng category or promo. So, tingnan natin to ha. Personalize your patio, 55% off patio accessories. Check nga natin. Ito, actually, fire pits. Ito kasi masyadong malaki yung mga fire pits na yan, so hindi ko papatulan. Ito siguro outdoor decor siguro, medyo okay pa yan. So actually, pwede ko naman piliin ng kahit alin dyan, okay? Pero ito lang yung mas pipiliin ko kasi gusto kong, ako lang personally, mas gusto ko nagbebenta ng mga maliliit na bagay. Kasi mas mura din yung kanilang parang pick and pack fee, yung mga ganyan. Pag-uusapan natin sa ibang video yung pick and pack fee na yan. Pero overall, yung cost ng pagbebenta ng maliit na bagay, mas maliit din kesa dun sa mga malalaki at mabibigat na bagay. Tapos, tingnan mo to, 55% off. Syempre, saan ka pa, di ba? Dito ka na sa malaking off, di ba? So, click natin yan. Tapos, ang gagawin mo ay titignan mo itong mga to, okay? Titignan mo isa-isa tong mga to. Tapos, i-check mo siya sa Amazon. So, papakita ko sa inyo kung paano, okay? So, kunyari, itong isang to, dati siyang 48, ngayon 26. So, tingnan natin, open ko to, okay? So, imbis na i-click ko siya na i-open ko siya dito sa mismong page na to, ang gagawin ko ay right-click, tapos open link in new tab, para hindi mawala ito. Alam mo, ayoko lang kasi na nagbaback, parang naguguluhan ako. So, mas maganda sa akin mag-open ng new tab para pagkatapos na ako dito, kunyari hindi ko siya nakita na profitable. So, close ko lang yan, tapos babalik na ako dito kaagad. So, yun lang naman yung reason ko. Kung gusto nyo mag-click then back, okay lang naman walang problema doon, okay? Personal preference lang to. Okay? Tapos, dito, hindi ko alam kung alin to dito. So, patio floor. I guess ito. Ito siya yung rug na yan, yung bilog na yan. So, ang gagawin ko ngayon ay i-highlight ko siya. Okay? Kumbaga yung title niya na ano yung pinaka-logical na title, parang ganon. So, tapos pupunta kayo sa Amazon.com. So, kung maalala nyo, dapat nakaset ito sa sa US zip code, okay? Pag Philippines yung nakikita nyo rito, kailangan nyo siyang palitan. Ngayon, kung paano ito papalitan, bakit mo siya kailangan palitan, at yung iba't iba pang mga basics na kailangan nyong malaman o mga foundations na kailangan nyong malaman para maintindihan nyo at mas lalong masundan itong mga gagawin natin dito at sa mga future videos pa natin, panoorin nyo itong video na ito pagkatapos para mas maintindihan nyo. Kasi dito, tinuturo ko yung mga basics ng pasikot-sikot sa Amazon. Okay? So, kailangan nyo mapanood yan para mas maintindihan nyo ito lahat. Okay? So, balik tayo. So, ayan nga. Ang gagawin ko ay ipe-paste lang siya sa search. Okay? Tapos, i-search ko. Ayan, pipindutin ko yung search. Tapos, titignan ko kung may kapareho siya rito. Ito yata yun Kung di ako nagkakamali, palagay ko ito yon. Okay, tingnan natin, okay? So, kailangan mo syempre tingnan kung talagang magka-match sila, di ba? Kasi kung hindi sila magka-match, pwede kang magka-problema sa Amazon. So, syempre, kailangan mong i-double check, siguruhin mo na magkapareho sila, di ba? Parehong size, parehong pattern, parehong color, parehong bigat, yung mga ganyan. Kailangan same exact product siya para hindi ka mapahamak sa Amazon, okay? So, mas i-explain ko yan actually dito naman sa video na ito. So, panoorin mo yan kasi dyan mo malalaman yung importance ng paghahanap ng mga eksaktong magkakamatch na product. So, dapat magkamatch talaga siya sa Amazon saka dun sa source mo. Okay? So, balik tayo dito. So, ayan. Tingnan natin to kung siya talaga to. Kasi mukhang siya Kanina tinitignan ko, ayan, di ba? Yung pattern niya, parang siya. So, kailangan ko tignan ngayon kung bilog siya. Kaso parang hindi siya bilog Parang siya, iniisip ko kanina kasi baka pinakita lang yung pattern na ganyan, tapos pag click mo rito bilog siya, pero mukhang dito parang rectangular siya or square siya, so hindi siya yan, di ba? Kasi itong isang to bilog di ba? So kailangan ko hanapin yan dito sa Amazon. So i-close natin yan. Okay, hanapin natin yung kamatch niya. Ngayon, kung wala talaga siyang kamatch, so hanap na lang tayo ng iba, di ba? So, tingnan natin, 3 pages lang naman. Pero kapag masyado ng maraming pages, usually ako parang, tinitignan ko lang yung first page, to be honest. Kasi para sa akin, parang mas maganda na lang skip. Kesa naman, ito ano to? Kesa naman kesa naman magsayang ako ng oras na, nawala, parang page by page by page, tas wala rin pala. So, ito, bilog siya, pero yung pattern magkaiba. So, tingnan natin, baka lang meron siyang variation, okay? So, wala naman. So, I guess mali. Okay. Check pa natin.
So hanggang page 3 lang ako titingin ngayon dahil 3 pages lang ito. So wala akong nakikitang, ito ba, kamatch yata niya to. Ito yata actually kamatch niya to eh, teka lang. Hindi, okay. Akala ko kamatch niya. Hindi pala. So yan, hinahanap natin yung parehong-parehong pattern. Syempre, hindi naman pwede na magkaiba yung pattern. Syempre, ang expect ng customer na bibili ay yung pattern na yon. Ito na yata yun. Actually, ito na yata yun. Siya nga, okay. So yan, nakita na natin yung kamatch niya. Ngayon, dito sa source ay 26.99 siya. Oy, wow, hello. Okay. Tapos dito ay 76 siya. Oy, potential to, may potential. Okay. So ayan, eto na tayo sa product page ng ano. So check ko muna kung parehong-pareho sila, okay? So ito ay 6 feet 7 inches. So tingnan nga natin, 6 feet 7 inches ba to? Hanapin natin yung size kasi dapat pareho. So 6 feet 7 inches round. Okay? So tingnan natin kung yun pa rin yung tamang presyo, okay? Yung color ay alam ko gray blue, ayan siya yan, okay? So, round yan, tapos gray blue. Okay. Ayun, so nakita nyo, nag-iba na yung presyo. So, kanina, ano siya, pero nung pinili ko yung tamang match niya, wala, 119. So, syempre, kung 119 yan, syempre, mas mahal siya kaysa sa Amazon. So, hindi naman pwedeng 119 ko siya bibilin, tapos 76 ko lang ibebenta, di ba? Kasi yan tingnan nyo 6 feet 7 inches na round. Tapos ito, 6 feet 7 inches na round, di ba? So, yun yung kamatch niya. Unfortunately, hindi siya profitable. So, anong gagawin ko dito? So, next product na tayo, di ba? So, i-close ko na lang to. Tapos, titignan ko naman tong next na product na to. Di ba? Tapos, ngayon, ang gagawin ko, ayan, Resin Garden Fountain with Light. So, ano kayang brand nito para sana mas madaling hanapin sa, sa Amazon? So, parang wala yata. Tingnan natin. Parang wala siyang brand, I guess. Pero sige, i-ano na lang natin, highlight natin, okay, copy-paste ulit natin. Tapos, balik tayo sa Amazon. Okay, tapos i-search natin ulit. So, palitan natin yan, paste. Tingnan lang natin, baka sakaling may, siya, may kapareho. Ayun yata siya, teka lang. Oo nga, teka lang, 1, 2, 3, 4. Ito ba? Ay, sorry, mali. So, ito ba? 1, 2, 3. Uy, teka lang. Teka lang, nawala ako. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ba yun? Ito 4 lang 1, 2, 3, 4, di ba? So, hindi siya yan. Tingnan natin kung may iba pa. Hindi kaya ito yan. 1, 2, 3, 4. Tingnan nga natin. So, posibleng ito siya. Kaso parang curved yung semento. So, palagay ko iba yan. So, wala tayong makitang kamatch niya, I guess. Na natin. Tapos isa pa nakikita kong problema dito is mabigat tong product na to. Parang gawa yata siya sa bato. So hindi ko alam kung mabebenta natin to ng maayos. So siguro skip ko na to for now, okay? Kasi mapapalaban tayo. Pero ako personal preference ko lang ito, okay? Hindi ko sinasabi na dahil mabigat siya hindi siya kikita. Hindi. Ako lang kasi. Okay? Ayoko nagbebenta ng mabibigat na bagay. Okay? Gusto ko lang kasi yung mababa lang ini-spend ko sa sa products, okay? Ganun din ginagawa ko sa mga nagiging kliyente ko. Ayoko sila nag-spend ng ng $100, $200, $300 sa iisang product lang. Kasi pagka may nangyari dun sa iisang product na yun na binili nila ng ganung kamahal, so wala na yung pera, 'di ba? Kunyari hindi siya bumenta, wala na yung pera. Okay, na damage siya, wala na yung pera. Okay, ni-return siya na nasira ng customer, wala na yung pera. Parang ganun. So, ayokong ginagawa yun ng kliyente. Pero, try nating hanapin lang, baka sakali. So, ito yata yung palagay ko. Tingnan natin. Palagay ko siya to. Actually. Tingnan natin, Tingnan natin. So, 37.4 inches. Tingnan natin kung gaano to kalaki. So, parang walang measurements yata. 37. May pag-asa. Palagay ko siya to. Yung itsura, sa palagay nyo? Siya ba? So, kayo na lang humusga. Ako para sa akin mukhang pareho. Pati yung nguso niyang, yung nguso ng paso. Para palagay ko siya to. Tapos ito, tignan nyo, curved yan, tapos straight itong dalawang to.
So, curved yan, tapos straight itong dalawang to. So, palagay ko siya to. Okay? So, dito sa Bed Bath & Beyond, 169 siya. Tapos, dito sa Amazon ay 189. So, hindi masyadong malaki yung difference. And tapos mabigat na item to. So, I think hindi to kikita in the first place. Pero kung sakali lang, okay? Kung sakali lang na parang gusto nyong i-check, mas maganda rin, di ba? Pag-uusapan natin yung pag-check ng profitability sa iba pang video, okay? Pero for now, ito lang yung gusto ko ipakita sa inyo na na kung paano naghahanap ng products. At least isa to sa mga methods. So, ang tawag ko dito ay traditional sourcing. Yung ibang coaches, pwedeng iba yung tawag nila dito, okay? Pero pag nakita niyo na ganito rin yung ginagawa nila, so ito na yun. Tawag lang naman yung pinagkaiba namin okay? So, yan. 'Di ba? So, pwede pa tayong mag-on and on dito tapos pumili ng iba pang category. Pero syempre, hahaba to kasi alam nyo ba na nagte-take ng at least mga 2, 3, 4 na oras para makahanap ng magandang products. At pag minsan sineswerte ako, nakakahanap ako within 30 minutes. Pero minsan sobrang minamalas na it takes me 8 to 12 hours tapos wala pa rin ako nakikita. Nangyayari lang po talaga yun. Ganun lang po talaga ang online arbitrage. Lalo na kasi ako, mano-mano akong naghahanap ng products. So, may tools akong ginagamit pero hindi ibig sabihin nun makakahanap ka rin kaagad. Pero yun, nakita nyo na yung steps, diba? Inulit ko ng 2 beses. So, ganun lang yung ginagawa ko pagdating sa manual. So, hindi nyo na kailangan bumili ng mga panghanap kung gusto niyo. Ang kailangan nyo na lang kunin ay yung mga tools na karamihan sa kanila ay libre lang naman. So yun po ang isa sa mga methods ko paano maghanap ng profitable na products para sa inyong online arbitrage business. So ang kailangan nyo ay tignan yung ibang mga videos ko dito sa series na to. So makikita nyo na ito, kung di ako nagkakamali, ay product research number 11. So syempre panoorin nyo yung series. So panoorin nyo yung 1 hanggang 10 para mas maintindihan nyo kung ano yung tinitignan ko sa mga products pag nakakita ako, okay, ng potential na match. Okay? Tapos, syempre, wag nyo kalimutang mag-subscribe para makita nyo pa yung mga future na gagawin ko na videos kasi marami pa ako ituturo sa inyo. Tapos, wag nyo kakalimutang mag-comment kung meron kayong tanong or meron kayong suggestion or request ng content na gusto nyo matutunan. Tapos, syempre, i-like nyo na rin tong video kung nakatulong ito sa inyo. Okay? So, maraming salamat po. Ako po si Coach Jonel and I'll see you next video. Bye.